Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pensyon buwan-buwan, kailangan ninyong marinig ito ngayon. Mayroon akong importanteng balita na direktang makakaapekto sa inyong pera simula Enero 2026 at hindi ito biro. Ang gobyerno ay naglabas na ng mga opisyal na pahayag tungkol sa mga pagbabago sa pension system at maraming seniors ang hindi pa nakakaalam nito. Isipin ninyo ito mga lolo at lola. Mayroon kayong average na 9,900 na pensyon ngayon at simula Enero, maaari itong tumaas hanggang PV 385. Yan ay halos 1,485 na dagdag bawat buwan. Pero mayroon ding mga kondisyon at bagong patakaran na kailangan ninyong maintindihan dahil kung hindi kayo magiging handa baka may mawala sa inyo o baka ma-delay ang inyong payout. Ang totoo, maraming pensioners ang nabibigla kapag biglang nag-stop ang kanilang pensyon o nabawasan ng walang babala. Kaya ngayong araw habang nakaupo tayo dito, parang magkaibigan lang na nag-uusap sa kusina, ipapakita ko sa inyo ang 5 bagong batas at patakaran na dapat ninyong tandaan kung paano makukuha ang tamang halaga at paano hindi mawawalan ng kahit piso. Ito ay para sa inyo, sa inyong mga asawa, at sa inyong mga anak na tumutulong sa inyo. Kaya makinig po tayo ng mabuti dahil ang bawat salita ay mahalaga sa inyong kinabukasan. Ang unang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang automatic pension increase na magaganap sa Enero 2026. Ito ay bahagi ng tinatawag na Pension Reform Program ng SSS na 3 taon na plano para sa mas mataas na pensyon. Ang Tranche 1 ay nagsimula na noong Disyembre 2025 at ngayong Enero 2026 makikita na ninyo ang adjustment sa inyong account. Para sa mga regular retirees at mga disabled pensioners, ang average increase ay umabot na sa 10% ngayong taon. Halimbawa, kung ang dating pensyon ninyo ay 9,900 bawat buwan sa ilalim ng bagong computation, magiging mga 10 to now 90 ito sa Enero. Pero huwag kayong titigil dyan dahil may Tranche 2 pa sa Setyembre 2026 at Tranche 3 sa 2027. Sa pagtatapos ng 3 taon, ang kabuang taas ay aabot ng 33% para sa retired at disabled members. Kung survivor pensioner naman kayo, ibig sabihin ay naiwan kayong biuda o biudo at tumatanggap ng pensyon ng yumaong asawa, ang inyong increase ay mas mababa ng kaunti. Nasa 5% kada taon o 16% sa kabuuan after 3 years. Ang maganda dito, automatic ang lahat, hindi kayo kailangang mag-apply o pumila sa SSS office. Ang SSS mismo ang mag-adjust ng inyong records based sa contribution history ninyo. Pero ito ang mahalagang tandaan. Ang inyong record sa SSS database ay dapat updated hanggang Agosto 31, 2026. Kung may mali sa inyong pangalan, birth date o bank account details, kailangan ninyong ayusin ito ngayon na. Maraming cases na na-delay ang pension dahil sa outdated information. Pumunta kayo sa nearest SSS branch o mag-update online sa ss.gov.ph. Huwag kayong mag-antay ng last minute dahil kapag nag-Stember na at wala pa ring correction, maaaring hindi kayo kasama sa Tranche 2. Pangalawa, at ito ay kadalasang nakakalimutan ng marami ang bagong patakaran sa Annual Confirmation of Pensioners OH. Ang SSS ay nakikipag-partner na sa National Commission of Senior Citizens para gawing mas mahigpit ang verification process. Ang ibig sabihin nito, bawat taon, kailangan ninyong mag-confirm na buhay at eligible pa rin kayo. Dati basta na lang dumadating ang pensyon ninyo, pero ngayon may mga random checks na ginagawa ang SSS. Ang proseso ay simple naman. Mayon kayong form na kailangan sagutan kasama ang picture at valid ID at ito ay isusumiti online o sa branch. Ang deadline ay usually sa first quarter ng taon, so Enero hanggang Marso. Kung hindi kayo mag-confirm sa loob ng deadline, ang pension ninyo ay pwedeng masuspend temporarily hanggang sa magawa ninyo ang requirement. Ang pinakamasakit dito, pag nag-suspend, mabagal ang reinstatement. Maaring mag-take ng ilang weeks bago bumalik ang payout ninyo at sa panahon na yan, wala kayong panggastos. Kaya gawin ninyo agad ang akop sa Enero pa lang. Huwag ninyong hintayin ang Marso. Kung mahina na ang paningin ninyo o hirap mag-travel, pwede ninyong
ay pagawa ito sa inyong mga anak o apo. May authorization form na pwede kayong inauthorize para sa kanila, pero siguraduhin may kopya kayo ng lahat ng documents para sa records ninyo. Pangatlo, at ito ay bagong announcement lang nitong December 17, 2025, ang Micro-An program na available na sa 2026. Ito ay para sa mga pensioners na kailangan ng emergency cash pero ayaw mag-loan ng malaki. Ang loan amount ay 5,000 hanggang 15,000 lamang at ang interest rate ay mas mababa kumpara sa regular SSS loans. Ang maganda dito, ang payment terms ay flexible. Maaaring monthly deduction sa pension ninyo or lump sum after a few months. Ang eligibility ay simple. Kailangan ninyo lang ng at least 120 months of contributions, updated records, at walang unpaid loans sa SSS. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na pwede nilang gamitin ito para sa medical emergencies, gamot o kaunting renovations sa bahay. Ang application ay online o sa branch at ang processing time ay 7 to 10 working days lang. Pero tandaan ninyo, huwag kayong mag-loan kung hindi talaga kailangan dahil ang inyong pension ay babawasan ng monthly amortization. Halimbawa, kung pension ninyo at nag-loan kayo ng 10,000 na may 500 monthly payment, magiging 9,500 na lang ang natitira sa inyo. Kaya isipan ninyo ng mabuti kung kaya ninyo ang reduction sa budget ninyo. Pang-apat, at ito ay madalas na nagiging source ng problema ang stricter rules sa dual membership. Mayroon pa ring mga seniors na nagwo-work part-time o may small business habang tumatanggap ng SSS pension. Kung kayo ay retired na at tumatanggap ng pension, technically hindi na kayo dapat mag-contribute ulit bilang employee unless self-employed kayo or may sariling negosyo. Pero ang bagong patakaran ay ganito. Kung nag-contribute kayo ulit bilang employed member habang pensioner na kayo, ang excess contributions ay hindi na pwedeng i-refund or i-add sa pension ninyo. Nakakatipid sa Social Security Fund pero talo ang member. Maraming kaso na ganito. May lolo na 67 years old, pensioner, pero nag-work pa rin as consultant sa isang company. Ang company ay nag-remit ng SSS contributions para sa kanya. Pero dahil pensioner na siya, ang contributions na yan ay hindi na counted. Ang solusyon dito, kung nagwo-work pa kayo after retirement, siguraduhing i-declare ninyo na pensioner na kayo para hindi na kayo i-register ng employer bilang active employee. Kung may problema na kayo na ganito, pumunta sa SSS para masettle ang records ninyo. Ay ilang cases na pwede pa ring i-refund ang excess contributions pero may documentation kailangan. Panglima, and ito ay para sa mga GSIS members. Ang pension increase para sa gobyerno retires ay mas konti ang information kumpara sa SSS pero may updates din. Ang GSIS ay nag-announce na may annual pension increase para sa mga pensioners na tumatanggap ng benefits for 5 years or more. Ang amount ay base sa approval ng GSIS Board of Trustees at usually ay percentage ng current pension. Ang latest update ay ang simplification ng e-crediting system. Ngayon, lahat ng GSIS pensioners ay required na mag-enroll sa e-crediting. Ibig sabihin, direkta ang payout sa bank account. Walang checks, walang pick-up sa office. Ang benefit nito ay mas mabilis ang release. Usually, first week ng buwan at walang hassle ng pila. Pero ang kailangan ninyo, active bank account sa partner banks ng GSIS tulad ng Land Bank, DBP, or iba pang authorized banks. Kung wala pa kayong enrolled, pumunta sa nearest GSIS office at dalhin ang inyong valid IDs, passbook o bank certificate at GSIS ID. Ang process ay 1 day lang at within 2 payouts makikita ninyo na ang changes. Ang isa pang importante, kung nag-change kayo ng bank account, i-update ninyo agad sa GSIS. May ilang pensioners na lumipat ng bank pero hindi nag-notify tapos nabigla na lang na hindi dumating ang pension kasi ang luma pang account ang nakaregister. Bawat minute na delayed ang pension ninyo ay dagdag stress, kaya gawin ninyo ito in advance. Ngayon, pag-usapan natin ang practical tips para hindi kayo mawalan ng payout. Una, gumawa ng pension calendar. Isulat ninyo kung kailan dumadating ang inyong pension bawat buwan. Para sa SS, ang payout schedule ay base sa birth month ninyo. Halimbawa,
Kung January birth ninyo, ang pension ay usually sa first week ng buwan. Kung July, sa third week. Suriin ninyo ang pattern ng inyong payouts para alam ninyo kung may delay. Kung may delay ng more than 5 days from usual date, tumawag agad sa SSS hotline o mag-inquire online. Huwag kayong maghintay ng weeks bago mag-complain. Pangalawa, keep copies ng lahat ng documents. Ang inyong SSS or GSIS ID, birth certificate, valid IDs, bank statements, at contribution records ay dapat nakafile sa isang safe place. Kung may nangyari at kailangan ninyong mag-update o mag-appeal, may proof kayo agad. Maraming seniors ang nahihirapan dahil wala silang kopya ng old records. Pangatlo, i-involve ang inyong family sa proseso. Turuan ninyo ang inyong mga anak o apo kung paano mag-check ng pension status online, kung paano mag-update ng records, at kung paano mag-complain kung may problema. Kung ikaw ay may sakit or mahina na mahalaga, na may tumutulong sa inyo. Maraming scammers ngayon na nagte-text or tumatawag sinasabing may problema sa pensyon at kailangan magbayad para ma-fix. Huwag kayong maniwala. Ang SSS at GSIS ay hindi humihingi ng bayad through phone calls or text. Lahat ng transactions ay through official channels lang. Tungkol naman sa tax implications, maganda ang balita. Ang SS at GSIS pensions ay exempt sa income tax base sa Philippine law. Kahit tumaas ang pension ninyo, hindi kayo kailangang mag-file ng tax return para sa pension income. Ang inyong 13th month pension ay exempt din up to 20,000. So kung ang annual pension ninyo ay mas mababa pa sa threshold, wala kayong babayarang tax. Pero kung mayon kayong ibang income sources tulad ng rental property, business or investments, ang iba ay taxable pa rin. Konsultahin ninyo ang isang accountant kung may mixed income sources kayo. Ang importante yung pension mismo ay hindi taxable. Kaya, yung dagdag na 1485 o 10 ay buong-buo sa inyo. Sa pagtatapos, mga lolo at lola, ang 2026 ay nagsisimula ng may pag-asa para sa ating mga pensioners. Ang pension increase, bagong loan programs at improved services ay lahat ay para sa inyong kapakanan. Pero ang responsibilidad natin ay maging informed at proactive. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa SSS o GSIS offices. Huwag kayong mag-rely lang sa chismis ng kapitbahay. Basahin ang official announcements. Mag-check ng websites at mag-attend ng information sessions kung meron sa inyong area. Ang bawat piso na natatanggap ninyo ay galing sa mga tao ng inyong trabaho at kontribusyon. Kayo ay deserving at kailangan ninyong protektahan ang inyong karapatan. Ang 5 bagong batas at patakaran na napag-usapan natin ngayong araw ay mga tools para sa mas maayos na retirement. Gamitin ninyo ito ng matalino at turuan ng iba. Maraming seniors ang isolated at walang access sa information. Kung may kakilala kayong ganyan, share ninyo ang video na ito o tulungan ninyo silang mag-update ng records. Ang solidarity ng ating senior community ay mahalaga. Sa huli, ang pensyon ay hindi lang pera. Ito ay dignidad, security at respeto sa inyong mga nag-sacrifice para sa bansang ito. Kaya tandaan, mula, handa kayo. Alam ninyo kung ano ang gagawin, kung saan pupunta at kung paano hindi mawawalan ng kahit piso. Magtiwala, mag-prepare at manatiling informed. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo at God bless sa inyong lahat.